pag nagsulat ka kasi sa journal mo, walang nagja-judge sa'yo. Ikaw lang yun eh. You just write, magsimula lang magsulat eh. Meron ngang na-embrace niya yung journaling, divorcee siya, tapos na-bankrupt siya. Kino-connect ko lang dun sa sinabi mo kanina na problema siya sa pera kasi dumaan, let's say, pandemic, no? Ang ginawa niya lang, pinramis niya lang sa sarili niya na every day she will write 3 pages. Isusulat niya lang yung thoughts niya hanggang sa Galing. hanggang sa naging nakasanayan na niya kasi 21 days ang ginagawa mo to become a habit. Eh yun, naging more than 21 days kasi ganun siya ka-bankrupt. Eventually, na-realize niya kung saan siya nagkamali. Tapos, pag nagsulat ka kasi sa journal mo, walang nagja-judge sa'yo. Ikaw lang yun eh. Kahit na magsulat ka kay Bisaya man yan, o Ilocano man yan, o Tagalog, isulat mo lang. Walang Hindi man magja-judge. grammar mo, it doesn't matter. Oo. Without even the grammar, no? Baka kasi isipin mo, naiintindihan ko ba yung sulat ko kahit sulat ng doktor daw yan o sulat ng ano yun, kahig ng manok. Ano ba yung sinasabi nila? Magsusulat. Sulat mo lang, ma-process mo lang yan. Tapos yung tao na nagsulat na yan, na-realize niya, my gosh. Tapos nakagawa siya ng libro, shinare niya kung paano siya nakabangon dun sa sitwasyon na yun. So ngayon, kilala na siya sa pag-journaling. So, naging inspirasyon siya. Kumita pa siya. So, nakabangon siya sa pagka-bankrupt niya. So, talagang journaling is something that is that can help.